Dito ako sa kayo Pag-asa. Dito po, ito po. Sa kayo Pag-asa. Maraming driver ang maghihirap. Lalo na may mga pinag-aaral. Saka hindi kami paborto sa pagpasok ng kooperatiba. Kayo ba ipapayag na ang pamasahin nyo ay 30 pesos? Buhay. Ang buhay ay nag-iisa at hindi na maaaring dagdagan pa. Ito ay mula sa may kapal na sa ati ipinahiram, kaya tayo na ang bahala kung gagawa ba tayo ng mabuti o ng masama. O kaya naman ay maglilingkod ba tayo sa ating kapwa o magiging salot sa iba. Hindi magkakatulad ng hugis ng muka, kulay ng balat at laki ng bulas ang mga tao. Kanya-kanyang katangian ang iyong makikita sa bawat individual. Ngunit sa isang bagay lamang ako nakatitiyak. Iba't iba rin sila ng karanasan, pinagdaraanan at estado ng buhay. Ang iba'y malamang humihiga sa kayamanan at mabuti ang bigas sa pagkainan. At siguro yung iba naman ay lunod sa kahirapan. Pero bakit nga ba? Kung sino pa ang mahirap ay siya pang ginigipit ng may kapangyarihan. Diyos sa Ama. Diyos Anak. At Diyos sa Espiritu Santo. Marahil ito ang inyong mga salitang naisip nung nabasa ninyo ang tatlong persona. Tulong pa rin ako kung kakayanin ko. Sa isang barangay sa munisipalidad ng Imus at probinsya ng Cavite ay may nakilala kaming isang tao na hindi naman sa di pangkaraniwan ng kanyang storya, pero tiyak na ito ay makabuluhan. Araw-araw man nating naririnig ang tawag sa kanila, ngunit may mga bagay na lingid sa ating kaalaman ay tumatagos sa tunay na lalim ng kanilang buhay. Mula sa lokasyon ng aming pamantasan, nagtungo kami sa terminal ng mga jeepney, ruta ng Papag-asa. Doon ay marami kaming nakilala, driver, barker at mga pasahero. Hanggang sa napag-usapan na namin na pumili ng isang tao na angkop sa aming paksa. At nais namin siyang ipakilala sa inyo ngayong araw. Sa libo-libong mga tsuper sa Imus City, Cavite, may isa kaming nakilala at naglakas ng loob tanggapin ang hamon. Taos-pusong binuksan niya ang kanilang tahanan upang ibahagi ang kanyang buhay sa kanilang sariling bahay. Kaya naman, samahan niyo kami sa aming paglalakbay. Madaling araw pa lamang ay pumulas na ang aming grupo upang puntahan ang tahanan ng aming paksa. Sa nakikita ninyo ay madilim pa ang aming nilalakaran at karamihan sa mga tao ay tulog pa. Kaya naman, dahan-dahan ang bawat takbang para hindi kami makagawa ng ingay sa aming paligid. At hanggang sa papalapit ng papalapit, ay tuluyan na naming natunton ang bahay niya.
Magandang umaga po. Ano pong pangalan niyo po? Edelberto Usayan, Edad po? 69, Ano pong natapos niyo pong pag-aaral? elementary lang. Ilan po kayo sa, sa tahanan niyo po? Bali, 4 kaming natanda, 2 anak namin, puro babae, tapos ang apo, 3. Yung mga anak niyo po, kamusta naman po? Nasaan na po sila? Andito sa bahay, nagtatrabaho. So, bakit pa rin po kayo nagtatrabaho po despite sa medyo senior age na po kayo? Kasi po, yung anak ko, yung mga single mother ako nagsusuporta sa apo ko. Bagay, may mga trabaho naman sila, pero iba talaga yung suporta ng lolo. Ano madalas niyo pong ginagawa pag coding po? So, mag-check up ng sasakyan, magtingin ng mga sira sa bahay, yung mga kumpuni, yan na lang. Okay po, maraming salamat. Si Tatay Eddie bilang haligi ng tahanan. Ang kaniyang unang persona. Kahit pa matanda na siya, mas inuuna at iniisip pa rin niya ang kapakanan ng kaniyang mga anak at apo bago ang kaniyang sarili. Bago mamasada ay talagang maaga siyang bumabangon para tumulong sa mga gawaing bahay. Bilang ama at lolo, mas nangingibabaw ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya, kaya hanggat kaya ay kakayanin. Kung kayo skip driver kayo, hindi naman po may iwasan na magkaroon po kayo ng iniinda sa katawan. Ano po yung mga madalas niyo pong nararamdaman, problema sa kasuliran niyo po bilang isang ama ng pamilya, ama ng kahanan, saka bilang si GP driver? Ay, karamihan talagang nararamdaman ko yung sa likod ko kasi nga sa pagmamaneho. Tapos yung tuhod ko, nangangalay na nga. So, walang magagawa kasi nga andyan pa, maliliit pa yung mga apo ko eh. Wala namang lalaki yung mga anak ko. Puro single mother lang sila eh. Habang kaya ko pa, magtatrabaho na ako. Pag hindi na kaya, bahala naman sila mga anak ko. Gusto po kayo bilang ama po ng tahanan po ngayon? Eh, sa akin okay lang naman na nagtatrabaho kung basta kaya pa ng katawan ko. Kasi hindi ko pwedeng pabayaanan yung mga anak ko na hihirapan din sa para sa mga anak nila, ako ko. Kaya tulong pa rin ako, kakayanin ko. Tunay ngang hindi kayang limitahan ng gulang ang pag-ibig sa pamilya. Ika nga nila, walang magulang ang kayang tumiis sa anak. Alam mo ba trabaho ni tatay? Tama ba, jeepney driver? Okay. Ay, banggaan pala. Ay, bumangga! Kasi naipit kami sa programang ito. Paano nang hinahanap buhay namin? Yung mga anak ko nag-aaral. Sa pagpapatuloy ng dokumentaryong ito, marahil ay mas umusbong ang mga tanong sa inyong mga isipan. Bakit sila pa? Bakit ginagawa ito sa kanila? Ano ang punot dulo ng lahat? At sino ang may pananagutan? Halina at ating tuklasin sa mas malalim na paraan ang mga kwento sa likod ng mga suliraning ito.
Sa ikalawang araw ng aming pagbisita kay Tatay Eddie ay agad namin siyang hinanap sa kanyang mga kapwa driver. Noon namin napagtanto na hindi pala siya namasada. Nagtaka kami dahil syempre ay may usapan ang aming grupo na ngayong araw ay sasama dapat kami sa kanyang biyahe. Kaya naman dahil sa pangyayaring ito, napagdesisyon na ng aming grupo na muling bisitahin si Tatay Eddie sa kaniyang tahanan. At ito ang nangyari. Nasira ang jeep ni Tatay. Agad namang pinuntahan ng aming grupo ang garahe kung saan naroroon ang jeep ni Tatay Eddie. Doon ay nagsimula siyang magkwento kung bakit ito nasira. Tay, ano naging sira? Transmission. Ayan. Ano, tay, mangyayari pag nasira ho yun? Yung pinagawa ko kanina eh. Ginawa nga namin kanina. Ngayon buo na yan. Kailan po kaya pwede kaming bumalik? Bukas na lang. Alanganin na kasi ngayon. Hindi ako pagod na ako sa paggawa eh. Kaya bukas na lang ako babiyahe. Bukas na lang tayo magkita ulit. Sige po. Dahil sa hindi inaasahang pangyayaring iyon, bumalik na lamang kami sa terminal ng mga jeep upang kumausap ng ibang mga magigiliw na tsuper. At doon ay nakilala namin si Kuya Melo. At naglatag na rin kami ng ilang mga katanungan para sa kanya. Magandang araw po. Ano po pangalan ninyo? Carmelo Carvajal, Ilan taon na po kayo? 53. Ilan taon na po kayong namamasada ko? Kung dito, nasa 14 years na. Ngayon tatay, ang tanong mo namin sa inyo ay, pabor mo ba kayo sa jeepney phase out? Ay, hindi. Maraming driver ang maghihirap. Lalo na may mga pinag-aaral. Saka hindi kami paborto sa pagpasok ng kooperatiba. Kayo ba'y papayag na ang pamasahe nyo ay 30 pesos? Ang jeepney phase out ay isang plano o polisiya sa Pilipinas na naglalayong palitan ang mga lumang jeepneys na may makina na umaandar sa diesel at mayroong mababang fuel efficiency at palitan ito ng mas moderno at environmental friendly na mga pampasaherong sasakyan. Kumbaga ho, sa sobrang laki ho ng expenses, hindi din talaga kakayanin. Di kakayanin ng isang ordinaryong driver na pumasok sa kooperatiba. Gawa ng magkano yung sasakyan, 2.7 million pataas. Kung ikaw isang ordinaryong driver, hindi mo ma-afford yun. Tatay kayo ho, magkano ho ba ang kinikita nyo sa isang araw? Depende. Kung maganda, siguro nasa 800, 900, kita 1,500, ganyan. Pero kung matumal, kung ordinaryong yung pasok, mga 500, afford na rin. Ang objetibo ng jeepney phase-out, partikular na sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program or PUVMP sa Pilipinas ay magtagumpay sa mga sumusunod na layunin. Una, ang modernisasyon ng transportasyon. Pangalawa, environmental sustainability. Pangatlo, pagtaas ng road safety. Pang-apat, efficiency sa transportasyon. At ang panghuli, economic development. Habang may mga positibong layunin, ang jeepney phase-out, kumakaharap din ito sa iba't ibang mga issue at pagtutol mula sa mga direktang apektado nito tulad ng mga jeepney operators at drivers na nangangambang mawawalan sila ng kabuhayan dahil sa mataas na gastos ng pagpapalit ng kanilang mga sasakyan. Ngayon, ang tanong namin ulit sa inyo ay,
Ano yung gusto nyong sabihin sa gobyerno? Kung sila ho ay makakausap, anong sasabihin? Isa lang naman ang pakiusap lahat ng driver. Tigilan na nila ang pag-alis ng pay out sa atin. Kasi marami ring tao na mas pabor silang sumakay sa mga jeepney. Kaysa sumakay sila na yung sinasabi nilang modern na sasakyan. Kasi mas komportable silang nakaupo diyan. Saka mas mura ang pamasahe. Hindi natin masasabi kung ano magiging effect sa kanila pagka nawala yung mga jeep. May punto. Paano naman yung mga taong isang kahig, isang tuka? Paano yung mga taong sapat lang ang kinikita? Paano na sila? Hindi ako upo dito pagsalita ng presidente kung hindi masusunod ang batas. Papatayan talaga tayo. Anong nakakatawa? Dahil ba reklamador ang mga tsuper sa lipunan? O dahil ba wala kang pakialam kasi hindi ka naman maaapektuhan? Pagkatapos ng aming panayam kay Kuya Melo, napagdesisyonan ng aming grupo na mag-ikot-ikot sa Cavite State University, Imus Campus upang magtanong sa mga estudyante hinggil sa kanilang opinyon sa issue ng jeepney phase-out. Ang masasagot ko is hindi. Personally po, hindi po. Pero maganda sana yung layunin ng modernisasyon ng jeepney. Kaso, ayun nga po, meron pang kulang doon sa pagpapatupad ng ganun. Kasi hindi nga po siya parang tawag dito, makamasa. Dahil alam naman na po natin na masyadong mahal yung modernisasyon ng jeepney na kung saan hindi ito makamas or hindi ito para sa mga jeepney drivers. So, maganda sana yung layunin, pero I think kulang pa siya, and kaya hindi ako agree sa jeepney phase-out. For me, no. I'm not under po sa jeepney phase-out. Kasi kung ipapatupad agad ng jeepney phase out tapos iba sabi-sabi sa balita na papalitan na daw ng e-jeepney, kung makapag-provide sila sa lahat ng mga jeepney driver na merong mga jeep tapos tatanggalin nila sa phase out. Kung kaya nilang palitan agad yun ng e-jeep, why not? Pero ito kasi, kung titignan natin realistically, sobrang labo. So kung hindi nila kaya, dapat siguro kung itutuloy pa rin nila onti-onti. Pero kung ilalahat nila sa bali-balita, which hindi ako papayag, talagang maraming mga jeepney driver ang mawawalan ng trabaho, marami din silang mga pamilya, may mga pamilya sila na inaano. So kung tatanggalin nila ng biglaan, talagang maraming mga jeepney driver ang, kawawa. Siguro, hindi lahat tayo magiging accessible sa transportation. And, syempre, ang una talagang maapektuhan dito, yung mga nasa laylayan. Kung saan, syempre, kinakailangan natin pumasok sa mga opisina. Kahit tayo mga estudyante, kinakailangan natin pumasok sa paaralan. Paano na lamang kung wala yung mga jeepney natin? So, ayun, doon natin makikita yung kahalagahan ng pagkakaroon pa rin ng jeep. Tingin ko po, yung magiging impact sa lipunan is tataas po yung rate ng poverty, yung kahirapan po, which is magkaka-increase din po yung number of unemployment, which is mostly po kasi mga jeepney driver, yun lang po minsan ang alam nilang trabaho. Yun po na some aspect of living things po, na katulad nga po yung para maka-survive sila sa everyday life nila is yung jeepney. Kasi pumapasa yung mga jeepney drivers kasi yung family nila is nabubuhay. Sa pagpapatuloy, isang makabuluhang gawain ang aming sinubukan. Gawaing hindi namin inaakalang mahirap pala.
Hanggang ilang oras po? Kapag po yung gantong parada. Depende kung gano'ng pang ilang ka. 13. Ay, dito po. At mahirap din kasi yung hindi nakapag-college. Diyan na kagad eh. Wala yung pusa. Kuya, Pag-asa. Puso ko nga eh. Iba pa rin pala talaga ang pakiramdam kapag ikaw na mismo ang nasa unahan ng jeep. Mahirap pala. Ito na ang ikatlo at huling araw. Pinuntahan namin si Tatay Eddie na mas maaga upang tingnan kung ano ang ginagawa niya bago mamasada. Magandang umaga po, Tay. Tandaan niyo pa ba kung anong taon po yung nabili ninyong jeep po? Kung anong taon niyo po nabili ang jeep? 2 taon pa lang sa akin to eh. So mga 2021 po, ganun po. Kasi second hand naman to eh. Dati ng may-ari, bili ko. Mayroon ako dating jeep, nasira. Pinakatay ko bago bininta ko sa junk shop bago yung binta ko, dinagdagan ko lang tapos hinili ko rin to kasi yun lang ang hanap buhay ko talaga. Simula dati po talaga, jeepney driver na po. Wala naman akong ibang alam na trabaho kundi sa jeep lang ako natutong magmaneho. Hindi naman ako pwede sa construction at wala na, mahina na katawan. May tao po bang nagpakilala sa inyo para po magmaneho? Ang noon, yung nag-aral ako, yung pinsang ko, tinuruan ako magmaneho. Tay, gano'n po kahalaga na painitin ang makina? Importante kasi painitin ang makina para excuse me. Kasi ang makina, pag hindi mo pinainit, patakbuhin mo kaagad, madaling masira ang loob ng makina. Kaya kailangan painitin mo muna para ang langis makaakyat na sa ibabaw ng makina. So, naging parte na po ng routine ninyo kada umaga po? Opo, ganun talaga tuwing umaga. Tubig, langis, fluid, yan kailangan talaga check upin yan. Tapos yung battery, yan pinaka-importante sa jeep pag nagbukas ka sa umaga bago ka bumiyahe. Gulong, lahat na parte ng sasakyan kailangan check upin mo. Nakakatulong po ba kayo para maglinis ng jeep or kayo lang po mag-isa? Ako lang mag-isa. Wala naman akong anak kasing lalaki. Puro babae yan eh. Yung asawa niyo po, Tay, hindi po ba sumasama sa pasada ninyo? Nasama rin pag nabiyahe ako. Kasi nga medyo mahina ng pandinig ko. Minsan ang pasahero nagbabayad, di ko masyadong marinig. Yung misis ko na lang ang parang konduktor. Opo. Ilang araw po bago magpalit ng oil po? Ito, ang oil nito, tuwing 2 buwan, change oil. 2 buwan po. Bago mag-change oil. Pero mga nasa magkano po kaya ang estimated na nalalabas na pera po? Sa change oil? Opo. Nasa mga mahigit 1,000. Kasama na lahat ng langis, tapos pagpalinis ng loob. Sa part po ba ng makina, meron po bang parang kinakailangan na palitan po talaga? Ganun. Mayroon. Pag nagkaroon ng problema ang sasakyan, mayroon namang mekaniko kami. Pag titingnan yung anong sira, tapos yung transmission, kung ang lining manipis na, yun, pinapapalitan. Okay po. At narito na tayo sa tunay na karera ng buhay. Si Tatay Eddie, isang senior citizen jeepney driver sa ruta ng Pag-asa.
naghihikahos sa buhay. Ngunit patuloy pa rin kumakayod para suportahan ang pamilya. Sila at 10 ng tao sa loob ng kanilang tahanan ang apektado ng jeepney phase out kung maisa sa katuparan man. Kaya't bakit ka natatawa sa tuwing minumura ang katulad nilang ipinaglalaban lamang ang karapatan nilang maghanap buhay? Bakit hanggang ngayon ay panatiko ka pa rin ng bulag at patay na sistema na kikitil sa buhay ng mga manggagawa? Bakit? Ngayong araw ay higit kumulang 6 na kilometro ang babagtasin ni Tatay Eddie mula Pag-asa Terminal hanggang Pag-asa Shell. Ba't ginaganyan niyo po tayo mga kabel ko? Para magkasya kasi pag balapad lang, hindi magkasya, magliliparan yung pagkatayo. Ganyan. Kaya po kayo naggagawa. Para Kaya din po ba nakasalansan yung mga 5 piso, Oo, pwede, para hindi po kayo mahirapan? Oo, kasi kung magsupli ka, alam mo na kung saan mo kukunin yung... Para di na po. Oo, di ka na magbibilang ka sa kamay. May mga oras po ba na nahihirapan ka ba yung magbilang supply ka? Kasi syempre po, ang hirap po magmaneho tapos magsusupli ka, di ba? Oo, kaya kailangan nakasalansan na yan para... Ano? Sarang. Yung binayad niyo po, para saan po yung binayad? Sa asosasyon namin dito. Ang asosasyon niyo po. Kasi pilahan namin dito, nagbabayad kami ng dyan, boys. Hihinga na, dinag na kami ng boys dito eh. Buti pa si Tatay, nagbabayad ng buwis. Mag-ambag-ambag kami, ito yung biyahe, may... And yung naambag niya naman po, ay may napupuntahan. Oo, pagdating ng Pasko, mayroon naman kami. Maganda po. Oo. Nasa namumuno kasi yan, yung mahawa kung mapait yung presidente namin dito eh. Tay, ilang taon na kayong nagda-drive ng dati? Drive ako, 18 pa lang. Uy, grabe, napakabata niyo ba? Oo. Sino nag-joke sa inyo para mag-drive ng ganito? Yung pinsan ko, Pinsan. Sino po yung pinsan niyo na Ethan? si Rodolfo Rodel. Yun na nagturo sa akin magmaneho. Tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy na po yun. Oo. Yung sa natuto ako, siya pa nagpasok sa akin ng pagmamaneho, Divisoria pa kami na biyahe. No? Uy, loyo kayo. Napakasikip sa Divisoria dati. Bale, minahal niyo na po yung pagpamaneho tayo. Oo, kasi dito naman kaya mag-construction, napakainit. Dati construction ako, habang nasa construction ako, pinupuntahan ako ng pinsan ko, andyan ang bahay ng pinsan ko talaga. Yun, malapit lang pa. Oo. Di ba po kuya, nasiraan po kayo kahapon? Paano po pag nasira po yung yung jeep nyo po? Paano nyo po inaayos? May binabayad po tayo? Di, mayroon kami mekaniko. Gagawa, babayad kami. Di ko kaya gawin yung mga, lalo na ganito, may edad-edad na ako. Mahirap pag kakalikot sa sakyan. Ayos din po tayo. Pinagawa ko kahapon to eh. Sa tingin niyo lang tayo, ano po yung pinakamahirap po para nasa? Mahirap karanasan dito pag nasiraan ka at gabi. Ayun, ang mahirap talaga. Kaya daw ko. Kaya daw Saka karamihan talaga pag sa driver, sakit nga sa likod. Kayo po tayo, kasi syempre, hindi naman po maiiwasan ng aksidente. Naranasan niyo na po ba may na-aksidente or kayo po mismo ang na-aksidente? Nakaranas na ako ng nakabangga ako pero sasakyan lang din. Sasakyan lang din. Oo. Ano po yung nangyari? Pwede niyo po bang ikwento sa amin yung pangyayari? Punta kami sa presinto, sa puli. Gawa kami ng solar car na ganito. Naging maayos naman po. Oo, basta
Ang sabi ng may-ari, babo pa kasi, insurance niya. Anong oras po kayo gumigising sa umaga para mag-ready sa pagmamaneho? Mga alas 5, Alas 6. bago maligo, papainit pa. Sa bagay po kailangan. Kailangan, Pero tayo nakaranas na po pa kayo ng sobrang matinding traffic. So, paano nyo po yun nakakaya tayo? ay talagang magtitiis ka talaga. Pag nag-traffic dito Kaya noon, nga. nung magpapasko, ay sobrang traffic dito, diyan sa buhay na tubig. Wala kang magagawa, talagang magtyaga ka na lang talaga. Harap po. Harap ka. Ngayon tayo na magkakaroon na ng jeepney phase out modernization program. Paano mo hinarap yung sarili? Or paano mo hinanda? Or nag-ready ka ba? Nag-prepare ka ba sa darating na jeepney phase out? Para ko. Ay, ano naman kung talagang ipipis out, walang magagawa, ang gagawin ko, hanap na lang ng ibang trabaho. Kasi, ang alam ko talaga, kayang-kaya ko lang magmanayo, pero pag sa ibang trabaho, dito na kaya sa edad ko na to, wala nang tatanggap sa akin sa trabaho. Wala tayong magagawa, gobyernong may gusto niya. Paano kung ang modernisasyong ating inaasam ay mauwi sa masalimuot na pamumuhay ng mga driver ng jeep? Hindi ba dapat ang bawat takbang ay mula sa tao, ng mga tao at para sa tao? Hindi ba dapat ay pinakikinggan ang tinig ng mga nasa laylayan? Iniaangat ang nasa ibaba at binibigyan ng makatarungan na pasya. Kaya ngayon pa lang, mag-isip-isip ka na. Inabutan na kami ng dilim noong natapos pamasada si Tatay Eddie. Nagdesisyon na rin siya na umuwi at kumarahe para makapagpahinga naman siya sa kanilang tahanan. Sinamahan na rin ng aming grupo si Tatay Eddie para bisitahin ang kanyang asawa at mga apo sa kanilang bahay. Sa di palang kalayuan ay may naririnig na kaming sumasalubong kay Tatay Eddie. Go. Please. Babae. Ganon din ay binilang na ni Tatay Eddie ang kinita niya sa buong maghapon. Tatay, pagkano po kaya yung nagastos niyo po pang gasolina po? Sa 900. 900 po. Sa pang merienda naman po, tatay. Pang merenda siguro na mga 300 din. 1/8 ang kinita ni tatay ng araw na yon, kaya may 600 pesos pa siyang maiuwi sa bahay. 600 para sa panghulog ng modern jeep. Paano pa sila kakain? Panghuling tanong na lang po tayo na pinakamahalaga para sa mga jeepney driver na kilala natin na tulad po ninyo tayo na almost sobrang tagal na po na naging driver. Ngayong jeepney phase out po ng gobyerno bilang isang tanyag at matagal na si pagsisilbi as driver ng mga pasahero. Tulad po namin mga estudyante. Ano po yung panawagan o yung masasabi nyo sa gobyerno na pinapatupad nila ngayon na jeepney phase out? Para sa akin, dapat sana isipin muna ng gobyerno kung anong masasagasaan nila. Yung pinatupad nila ngayon para sa mayaman lang, hindi para sa mahirap. Ay paano kung yung mga estudyante, magkanong pamasahe dyan sa modernization na yan?
Kasabihan nga, marami nagsabi, baka abutin pa ng 50 pesos ang minimum dyan. Eh, kami naman, kagaya sa amin na tumanda na dyan sa jeep na yan, eh, dapat sana huwag nang isupis out yan. Kasi yun lang talaga panghanap buhay namin, yung mga mahihirap. Yan na sa akin, isa lang sakyan eh. Pag pipis out yan, ano nang hanap buhay ko? Yung sana panawagan lang sa gobyerno, sana balansehin naman nila. Kung maglagay sila ng modernisasyon, huwag lang tanggalin yung yung mga jeep. Papili lang pasayro kung saan sasakay. Ay kung medyo kakunti ang pera ng pasayro, siyempre doon yan sa medyo murang-murang pamasahe. Mga Ayan. kasali ka rin? Ha? Yan. Kasali ka rin? Nota GP. Kasali rin ito? Kami kayo nasa pagkakontak sa media, eh kami talaga nagmadaing sa ganun na sana maunawaan ng Pangulo natin. Kaya yung mga nasa LTFRB na huwag na sana ipis out ang sasakyan. Dagdag na nila kung anong ilalagay nila pang sasakyan. Magpili na lang pasahero kung saan taray. Salamat po, Tay. Pagdadasal po namin na hindi matuloy ang jeepney phase. Opo. Salamat Malayo po. pa yung mga... Opo. Tsaka Kailan may hindi aahon ang Pilipinas kung may mapanggipit sa mga manggagawa? Ang mahirap ay lalong hihirap. Ang mayaman ay lalong yayaman. Maraming maiiwan sa laylayan. Katulad ni Tatay Eddie na hindi lamang isang jeepney driver, haligi rin ng tahanan at parte ng lipunan. 3 persona ang ginagampanan para labanan ang kahirapan. Uulitin ko. 3 persona. Bilang ama, bilang driver, at bilang parte ng minorya sa lipunan. 3 persona. Kahit sa patalim kumapit, isang tuka, isang kahit, mga kamay na may bahid ng galit kasama sa buhay namin na isang maling akala. Ang talos kung minsan ay tama. Ang hari ng tondo, hari ng tondo, kawabansakan ka ng hari ng tondo, hari ng tondo, hari ng tondo, kawabansakan ka ng hari ng tondo. Ang aming grupo ay tahasang kinukundina ang sapilitang pag-phase out ng traditional jeepney sa ating bansa. Kasama kami ng ating mga kapatid na jeepney drivers at operator sa panawagan ng No to Jeepney Phase Out. Itigil na ang panggigipit at pangiipit sa mga kawawang driver na gusto lamang maghanap buhay at kumita ng pera para sa kanilang pamilya. Walang pinipiling lugar ang pangangapi at pangangapak sa mga mahalagang pyesa ng ating lipunan. Isang malaking pasakit at pasanin para sa ating mga jeepney drivers ang maksariling modernisasyon na ito. Tutulan. 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 Tutulan ang jeepney phase out na magdudulot ng kawalan ng trabaho ng ating mga mahal na tsuper.